Welcome po ulit mga idol. Dito naman tayo sa server monitoring and management using ID rack naman po. Ang first step po natin ay kailangan natin i-connect yung ating ID rack port sa ating network. Kung meron po tayong DHCP server, yung pong DHCP server natin ang magsusupply ng IP sa ating ID rack. And pwede rin po natin siyang i-configure manually. So yan po yung ating ID rack port. Sa likod po yan ng ating server makikita. Then pasok po ulit tayo sa lifecycle controller. Tapos piliin po natin yung system setup at doon po tayo sa advanced hardware configuration. Okay, tapos piliin po natin yung ID rack settings. Sa loob po ng ID rack, kailangan po natin i-enable yung user and password na gagamitin natin pag in-access natin yung ID rack sa ating browser. So palitan nyo lang po yung root, kasi po yung root yan po yung default. So kailangan palitan nyo po ng ibang user yan at maglagay na din po kayo ng secure na password. Dito rin po sa loob ng ID rack pwede nyo i-configure manually yung IP address nya at kung okay lang po sa inyo yung DHCP, so wala na po tayong gagawin dyan. Nyo na lang po yung finish at okay na po, pwede na po natin i-access sa ating computer yung ID rack. Click nyo lang po yung exit and yes lang po natin yung confirmation. So bali mag-re-reboot po ulit yung ating server. So after po niyang mag-reboot, pwede na natin siyang buksan sa ating computer. Okay, sa ating computer po, bali i-type lang po natin sa ating browser yung IP address ng ating ID rack. So ito po yung lalabas, yan. Tin-enter yung username and password, yan na po yung itsura ng ID rack. Po natin na yung status ng ating server, yan katulad yan, merong critical issues. So makikita po lahat natin yan dito sa ID rack. So ang pinaka-importanting tools dito sa ID rack is yung sa virtual disk management. So makikita natin yung kung ilan na yung ginawa nating virtual disk, tapos kung ano yung mga status ng physical disk natin, kung meron ba tayong kailangan ng palitan or meron na bang predicted failed status yung ating mga hard disk. Bali dito rin natin kino-configure yung ating RAID. So gawa tayo ng isang virtual disk. So para gagawin lang nating backup sa ating server. So bali yan po yung virtual disk na gagawin ko na para maging backup ng ating server. Yun. So ang gamit natin pong RAID sa kanya is RAID 0. So hindi naman po natin kailangan ng redundancy kasi po gagawin lang po natin siyang backup ng ating mga files. So yung nakikita po natin sa ating screen, so ganyan lang po yung pag-create ng virtual disk. So after nating mag-create yung ating virtual disk, makikita po natin yan sa ating server na unallocated disk space siya. So ang gagawin natin pag nasa server na tayo,
igagawa muna natin siya ng partition. So tingnan natin sa server. So ngayon makikita po natin dito sa ating ID rack na dalawa na po yung ating virtual disk. So yung isa po dyan, yun na po yung gagawin nating backup. Yung pong isa dyan, yun po yung RAID 10. Dyan po naka-install ang ating operating system. So may redundancy po siya yung RAID 10 natin. So sa ating server, okay, ito na po yung kinreate natin kanina na virtual disk. So ganyan po siya appear po siya na unallocated. So kailangan natin gumawa ng partition para ma-access yung hard disk na yan. Gawa po tayo ng partition para makita po natin sa ating file explorer yung ating ginawang virtual disk. So bali itong part na to, ito na yung katumbas ng pagpo-format natin sa Windows operating system. Ang gamit lang po natin dito Linux, kaya po ganyan po yung itsura niya. So ilagay lang po natin yung label, lagyan natin siya ng label ng backup to. So yan po yung makikita natin sa ating file explorer. Okay, bali open na po natin yung ating file explorer at tingnan na po natin kung nasaan po si backup 2. Okay guys, meron na tayong backup 2 sa ating server. Sana po ay natulungan kayo ng ating video. Okay, maraming salamat po.